makakausap po natin ang MMDA sa katauhan po ni MMDA Special Operations Strike Force Officer in Charge, si Ginoong Gabriel Go. Magandang hapon po muli, Sir Gabriel, at maraming salamat po sa inyo pong pagpapaunlak. Welcome po muli sa DWICLU Channel 23. Magandang tanghali po, no? Opo. Sa inyo lahat, and of course sa lahat na nakasubaybay sa atin itong tanghali ito. Opo, akala ho namin na traffic din ho yung linya ho ninyo. Anyway. Sir, ano na ho ang situation na, lalo of course, yung daloy ho ng trapiko dito sa Metro Manila, particular ho sa EDSA, nararamdaman na ho natin, gaano na ho ba kalaki yung volume po ng mga sasakyan po? 12 days na lamang po bago po ang Pasko. Well, unang-una, no, alam naman natin it's a tradition during pag-Christmas, talagang dumadagsa po ang mga tao, ang ating mga kababayan, and of course, ang mga sasakyan sa ating mga lansangan. This is the reason because unang-una, yung Christmas is a very important event. Marami po dumadagsa, pumupunta sa mga malls, doing their Christmas shopping, yung iba naman po doing Christmas get-together. So, maraming mga aspeto kung bakit po dumadagdag or tumataas ang volume ng mga sasakyan sa ating mga kalsada. And definitely po, ngayon po, lalo na po, ngayong araw na ito, it's Payday Friday. Yun pa. So we are expecting, no? We are definitely expecting later po, paglabas ng mga kababayan po natin, coming from their offices, definitely ito po ay maaaring dumagsa po sa mga malls to do their Christmas shopping, kung ano pa po mga errands na gagawin nila. So we are expecting a higher volume of vehicles sa ating mga lansangan. So, lalo na po opo, in the next few days. So ngayon po ba naranasan na ho natin, simulan na ho ba nating maranasan ito pong peak po ng traffic volume? Yes, actually, nag-umpisa na po yan, no? Unang-una, this is the last weekend before the Christmas weekend po natin. So, ramdam po natin yung pagdagsa o yung pagdagdag ng mga sasakyan. Unang-una, karamihan po ng mga estudyante, wala na pong pasok. Lumuwag man ang mga kalsada sa mga ruta na malapit po sa eskwelahan, but sila naman po ay dumadagsa papunta sa mga shopping centers. So, isa po yan sa reason bakit dumadagdag ang mga tao at mga sasakyan sa kalsada. Pangalawa, nag-uumpisa na rin po ang pag-uuwi ng ating mga kababayan galing sa ibang bansa. Alam naman po natin, everyone wants to spend Christmas here in the Philippines at ibang ng Pinoy, no? So, isa rin po yan sa rason bakit dumadagdag ang mga sasakyan. And lastly po, itong mga kababayan natin galing sa karatig probinsya na pumupunta rin po dito sa Maynila to do their Christmas errands. Opo, sir, speaking of pabigatan ng pabigatan daloy ng trapiko habang papalapit ho ang Pasko. So ano naman hong mga solusyon, mga rekomendasyon ho ninyo para kahit paano maibsan yung nararanasan po nating ganito pong volume po ng mga sasakyan, at natatanaw ko na nga rin ho dito, matindi rin po yung traffic sa kalsada, Sir Gabriel. Unang-una po, no, yung short term o yung agarang solusyon po natin is yung pag-clear po ng ating mga kalsada and of course yung mga mabuhay lanes at alternate routes po natin. Bakit? Because itong mga kalsadang ito po ay ginawa or binuksan para magkaroon po ng continuous mobility ang ating mga kababayan. Kung marami pong nakahambalang, naka-illegal park, definitely kokonti or bababawasan yung volume ng sasakyan na maaaring dumaan because of may naka-obstruct sa kalsada. Ang mga bangketa naman po or sidewalk, dapat ginagamit po yan ng tao. Ang nangyayari, extension po ng kung ano-ano, may mga tindahan, yung iba naman po ginagawang garahe. So ang mga pedestrian, they are forced na maglakad sa kalsada, which bumabagal ang daloy ng traffic because iniiwasan ng mga sasakyan. Baka po makadisgrasya. So those are some of the aspects na ginagawa po natin, no, para meron po tayong agarang solusyon na mas maging maayos ang daloy ng trapiko. And aside from that, yung strict enforcement ng mga batas trapiko at also yung traffic management po natin. How about naman sa mga management po ng mga mall? Well, sa mga malls naman po, no, we have a coordination with them. Unang-una yung adjusted mall hours po natin na nag-umpisa noong November 18 na nagbubukas po sila ng 11 a.m. na 1 hour mas delayed as compared to the regular operating hours. Then when it comes to the closing hours naman po,
it's definitely more than 11 p.m. yan. Kung kakayanin po nila mag-extend until 12 midnight, 1 a.m., mas magiging maganda po yun dahil yung distribution ng mga tao na pupunta sa mall ay mas lalawak po at hindi po magkakasabay-sabay sa kalsada. That is the logic behind kung bakit po tayo nag-request or nag-implement po ng adjusted mall hours. Tsaka siyempre, paano naman, sir, yung mga nagko-commute, di ba? Hanggang anong oras lang yung mga public transport? Halimbawa, yung MRT, LRT, di ba? Hanggang anong oras lang yan. So, kung mag-e-extend yan, opo, go ahead po. Opo. Well, actually, yan po ang isa sa mga pinapakiusap namin sa mga operations or mga ahensya na involved dito po sa operation ng mga public transportation such as the MRT, LRT, the EDSA bus carousel, na kung meron po tayong extension sa mga malls, definitely dapat may extension din po sa mga public transportation natin. Because unang-una, pupunta po ang ating mga kababayan na mamimili, paglabas po nila walang masasakyan. So it's the same thing, no? Ang mangyayari, maipit naman po ang ating mga kababayan. That's why we coordinated, we requested na ma-extend din po itong mga operasyon nila. Opo. Kahit naman po itong papalapit tapos kumasa. Alright, ako. Sige po, last na lang po, Sir Gabriel. Sa mga bumabiyahe po ngayon, lalo po ngayong Payday Friday, ano po maipapayo po ninyo sa kanila? Well, unang-una, no, of course, pairalin po natin ang pasensya, Yan. mahabang pasensya po. Dahil alam naman po natin, yung dagsa ng traffic is because of, una-una sa dami ng sasakyan and also yung Christmas spirit na ini-expect natin. Kaya po dumadami at humahaba ang traffic. But then again, no, mababawasan din naman po ito kung papairalin natin ang disiplina sa kalsada. Kung alam po natin na yung binababaan, hinihintuan, o pinaparadahan po natin ay nakakahambalang sa maayos na daloy ng trapiko, wag na po natin gawin. Dahil it's about time na bigyan na rin naman natin ng kaunting konsiderasyon ang mga kasama po natin sa kalsada. Alright. And of course, isa rin po paalala namin, Christmas season, maraming parties, maraming events. Ayan. Kung kayo po ay magkakaroon ng kasiyahan, kaunting inuman, Ayan. pakiusap lang po namin, huwag na po tayo magmamaneho kung hindi man po kaya. Ipaliban po natin, maghinga, kung meron naman po tayong pwedeng tulugan muna para mabawasan ang ating kumbaga epekto ng alcohol, gawin po natin. Tandaan po natin, ang bawat tao or bawat motorista sa kalsada, dapat pairalin natin ang safety. Lahat po tayo may inuwiang mga pamilya po at mahal sa buhay. Sige po, marami pong salamat, Sir Gabriel Go, sa inyo pong oras.